Hi everyone. So, welcome back to Fundamentals with MNR. So, I'm Rome and together with me is Marion. Hello. So, hi. So, previously we have a topic about real estate, about sa pagbenta naman yun ng property. But for this one, we have on the point of view of a buyer. So, like let's say for example, on my case, gusto ko bumili ng isang property. Existing property na din. It's like house and lot, no? Right. Ano kaya Marion as a real estate broker? Ano kaya yung mga documents na kailangan tignan ni buyer sa seller side? Oo, magandang tanong yan, Rome, no? Well, usually kasi number one pumapasok sa isip natin as buyer is the price, no? But aside from the price, no, very meticulous rin tayo pagdating sa real estate transactions kasi nga may mga documents na dapat tayong tingnan. So let me name a few. Number one, as a buyer, kung ikaw yung buyer, Rome, please ask the seller to show you a copy of the title. Yan, all pages of the title. Ayan, preferably mapakita niya yung original. But Photocopy okay ba? photocopy is okay. Ayan. And once you have the copy of the title, check natin no yung mga pangalan na nandoon at doon sa likod yung tinatawag na annotations. Ayan. Ano ba yung annotations? Sa annotations, yan yung nasa likod ng title. Baka may mga notes doon. Notes doon na encumbered yung property. Ayan. Ibig sabihin ng encumbered, naka-collateral yung property. So, hindi mo basta-basta pwedeng i-transfer to a new owner yung property kung hindi pa bayad yung utang. Utang. Oo. Collateral sa bangko, ganun ba? Or, Yes, pwedeng naka-collateral sa bangko yung property. Ayan, pwede rin na subject pa siya to estate tax. Kasi kumbaga hindi pa nababayaran yung estate tax ng property. So kailangan ma-settle din 'yun bago ma-transfer yung property. Aside from the title, number two, I would also advise you to ask for a copy of the tax declaration and payments no pagdating sa amilyar na tinatawag. So sa mga viewers natin, every year kapag may property po tayo, annually nagpabayad po tayo ng real property tax. Kapag hindi po bayad o hindi updated ang real property tax, hindi rin ma-process ng maayos yung transfer of title. Yan. At ayun, sa mga condo naman, kung condo unit, no, existing condo unit or ang bibilhin from a previous owner, okay, hingi rin tayo ng clearance mula sa Condo Corp na yung association dues nung seller ay updated or fully paid. Kasi Condo Corp, you mean yung mga developers ng condo? Condo O Corp, magkaiba pa yun? magkaiba pa yon. Magkaiba pa. Ang Condo Corp, sila yung nagmamanage ng building. Ayan. At syempre, ang Condo Corp umaasa sa tinatawag na association dues. Ito yung magiging pambayad sa security, maintenance, housekeeping. Ayan. So, yung association dues dapat updated din yan o bayad bago pumayag, no, na malipat sa bagong owner yung property. I think yun din, no, sa mga house and lot, sa mga subdivisions, may ASOC dues din yan. So, kapag previous owner, updated ba siya sa pagbayad ng ASOC dues? So, tinitingnan Juice, amilyar. Oo. Diba? Ayan. So, mabusisi po Yun talaga. yung binabayaran na namin usually sa, Yun. subdivision din. Oo, so nakikita natin sa mga magulang natin, no, nagtatabi sila ng pera o may pumupuntang kolektor. Yan, sa bahay para maningil ng ASOC dues. Yan pala ang purpose, dapat laging updated din yung ASOC tsaka yung amilyar natin. Oo, so ang bottom line lang nito is, syempre as a buyer, ayaw mo rin naman na umako ng utang
o obligasyon ng previous owner. Mm-mm. Kasi magugulat ka na lang biglang may sumisingil sa'yo. So gusto mo malinis. Mm. Malinis na makuha mo yung property as a buyer. Mm-mm. And as a seller naman, kailangan walang naiiwan na utang o obligasyon Sa dun property. sa property. Mm. Yan. So, ayun. Nako, this is just a short video but that gives us an idea kung ano ba yung mga important docs no, na dapat hingin natin sa isang Seller seller. ng property. Correct. So, kailangan mabusisi din si buyer sa paghingi ng documents. And ayun, so buti nasasagot natin yung questions no sa real estate. Buti nandyan si Marion, ang ating real estate broker para masagot ang mga katanungan na lalong-lalo sa katulad ko na wala talagang kaalam-alam sa real estate. So, very helpful. Ayan. At syempre nga, no, so kami ni Romy want to share what we know based on anong industry kami. And see you on the next video. Yan. Thank you. Thank See you. you. Bye-bye.